Magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati pa rin yung mga kababayan nating mga OFW kung saan man kayong dupalot ng mundo naka naka-assign ngayon. So, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video o reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan natin itong viral video ngayon kung saan sangkot po si Senator Jingo Estrada sa isang issue dito sa San Juan. So, dahil nga pinagpipiestahan ngayon 'to sa social media, kahit na rin sa mainstream media pinagpipiestahan po ito, siyempre naglabas po ng statement si Senator Jingoy Estrada at sinasabi nga niya na pinopolitika lang daw siya. So, yan po yung laging, gasgas na statement ng mga pulitiko kapag sila ay nai-involve sa mga iba't ibang klaseng issue. So, pinopolitika. So, hindi na bago yung ganyang mga statement ng mga pulitika. Pero panoorin po natin 'tong video ito para himayin natin kung talagang, pulitika lang ba talaga itong, nangyayaring, iskandalo na 'to dito kay Senator Jinggoy Estrada. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to at himayin natin kung talagang bang may halong pulitika ba itong, kinakasangkutang issue si Senator Jinggoy Estrada. Sa video, ang mainit na pakikipag-alitan ni Senator Jingoy Estrada sa isang babae sa San Juan. Ang sagot niya ni Estrada, pinupolitika raw siya ng kung sino man ang nagpakalat ng video. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinagpepiestahan ngayon online ang viral video na ito ni Senator Jinggoy Estrada na may kaalitang babae sa San Juan City. Komento ng mga netizen, ang tapang daw ng naturang babae na hindi nagpasindak sa senador. Siguro yung babae may posisyon 'to sa ano, sa gobyerno kaya malakas ang loob na siyempre kahit papaano mai-intimidate ka kung talagang, halimbawa, siyempre senador 'yan, kahit papaano magkakaroon ka ng intimidation na hindi bigyan ng courtesy or yung pakikitungo mo hindi magiging maayos, 'di ba? As much possible 'pag ganyan, ikaw na mismo yung magbababa ng, sarili mo, para alam mo siyempre yung respeto ibibigay mo dahil senador 'yan. So dito, medyo makikita naman natin sa video medyo palaban 'tong si madam at, mukhang may ano, mukhang may posisyon 'to sa gobyerno. Hindi lang natin sigurado, pero siyempre yung the way na mag-ano siya, makipag-confrontation dito kay, Senator Jinggoy Estrada, makikita mong pumapalag talaga siya kung ano man yung pinagtatalunan nila. Pero tutuloy natin 'to para malaman natin ano ba yung konteksto, bakit ba nagtatalo itong dalawang 'to. Naglabas ng pahayag ngayong araw si Senator Estrada kaugnay sa kumakalat na video online. Ayon sa senador, noong April 18 pa raw ito nangyari. Nagpunta raw si Estrada at mga tauhan niya sa isang gymnasium kung saan tumuloy ang mga nasunugang residente ng Barangay Batis. Ia-anunsyo raw sana niya na mamimigay siya ng tulong pinansyal. Pero pinigilan daw sila ng mga lokal na opisyal ng San Juan City. Mahigit 1 oras daw silang nakiusap sa mga opisyal pero hindi pa rin sila pinayagan. Dahil dyan si Senator Estrada na raw ang lumapit at kumausap sa kanila hanggang nakasagutan niya ang babae. Ayon pa sa senador, totoong ginamit niya ang kanyang posisyon. Pero ito raw ay para makatulong sa mga kababayan niya sa San Juan. Tingin ni Estrada may bahid politika ang kumakalat na anyay mapanirang video. Sa tulong ng mga pulis na nasa lugar sa huli ay pinayagan din daw silang i-anunsyo na mamimigay sila ng cash assistance. Dinipensahan naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang babaeng nakasagutan ni Estrada. Sa Facebook comment ni Zamora sa video, tunay raw na may paninindigan at prinsipyo ang babae. Hindi raw ito nagpapatinag sa kahit kanino kung alam niyang siya ang nasa tama. Patuloy namang sinusubukan ng News 5 na makuha ang panig ng babae sa video na nakasagutan ni Senator Estrada. Una, ang tanong muna rito, sino ba yung babae? Ano ba yung posisyon niya sa insidente na 'yan? Kasi kung titingnan niyo,
Ang ipinunta ni Senator Jinggoy Estrada diyan, eto wala po tayong kakampihan, medyo gigitna tayo, pipilitin natin. So ang pinunta ni Senator Jinggoy Estrada diyan is yung mga nasunugan diyan sa San Juan, partikular diyan sa Barangay Batis. So siyempre, bilang senador, dati rin siya diyan nakatira. Ang alam ko diyan rin siya nakatira. Yung tatay niya, dating mayor din diyan ng San Juan. So hindi kumbaga hindi mo puwedeng pigilan na magbigay siya ng tulong. So since, senador nga siya at meron siyang pondo para sa mga humihingi or yung puwede siya magbigay ng tulong sa mga ganyang klaseng, tulad niyan nasunugan, is talagang mamimigay siya. Ang maganda lang kasing ginawa rito ni Jinggoy parang, out of consideration siyempre, parang medyo siyempre kumatok muna siya sa LGU. So, hindi natin alam sino yung authorized diyan, sino yung puwedeng kumbaga nagpapaalam muna si Jinggoy na mag-a-announce siya kung magbibigay nga siya ng financial assistance. So, siyempre, nagpapaalam sila, hindi natin alam kung ano ba yung posisyon nito ni Madam. So, hindi naman binanggit dito sa balita kung siya ba yung head coordinator diyan or siya yung namamahala or walang binigay na any information kung ano ba yung posisyon niya diyan, bakit nakikipagtalo siya. So, ang reason lang dito is sabi nga ni Senator Jinggoy, magbibigay siya ng tulong. So nagpapaalam siya pero parang hindi siya yata pinayagan kaagad-agad. So siyempre kailangan mo ng tumimbre yan sa mayor. So alam naman natin na mayroong hidwaan. So dati may political difference yung Zamora tsaka tong mga Estrada. Matagal na yan, alam naman natin yan eh. So panahon pa ni dating presidente Erap, meron ng ano yan, may rivalry na yung dalawang yan. So, hindi may iwasan talaga na mukhang totoo yung sinasabi rin ni Senator Jinggoy na may politika. Kasi ano ba naman yung magbibigay ka ng tulong, di ba? So, aside siyempre sa makukuha tulong ng mga nasunugan na yun sa LGU nila, siyempre, matik naman yan. Siyempre, constituent sila ni Mayor Zamora. Iba pa rin kasi yung may additional na magbibigay. Siyempre, limited lang kasi yung budget ng LGU. So, siyempre, hindi naman yun, kumbaga, maliit lang yung makukuha, hindi yun sasapat sa mga nasunugan. Siyempre, pag nasunugan ka, most likely, ubos yung gamit mo. Kaya nga sinasabi nga ng iba, di bali ka ng manakawan, huwag ka lang masunugan. Dahil pag nasunugan ka, ubos lahat ng ipinundar mo. Unlike kung mananakawan ka, so may certain items lang or na bagay na mawawala lang sa'yo na madali ka na makaka-recover. Sa nasunugan, kung sarili mo yung bahay, na ipagawa mo, so natupok, so back to zero ka. So siyempre, kung ganun yung nangyari, siyempre malaking bagay kung may makukuha ka pang additional assistance. Siyempre, andyan yung lalapit ka pa sa mga agency, sa iba't ibang mga politiko para at least makakuha ka pa ng additional. Siyempre, hindi ganun kadali makarecover sa mga ganyang sitwasyon, lalo na sunog yan. Siyempre, talagang demoralize ka dyan sobra. Dahil nga yung ipinundar mo, ipinaghirapan mo, mawawala lang ng ganun-ganun. So, yun nga, dahil nga sa hinaharang nga yung pamimigay, yung plano ni Jinggoy, yun nga sinasabi ko sa'yo, yung magandang intention niya, kumatok muna siya, nagpaalam muna siya. So nakikipag-coordinate siya kung sino man yung in charge. Ang problema lang siguro diyan, sana rumekta muna sila sa munisipyo. Hindi na muna sila dumiretso diyan sa gymnasium. Siyempre kahit papaano, siguro nagkaroon lang ng hesitation dito yung kung sino man yung head. Siguro itong babae yung head. Nagkaroon lang siya ng hesitation dahil nga kumbaga kailangan niya muna ng go signal galing muna sa mayor dahil siyempre siya naman ang puputukan kung sakaling pagbigyan niya kaagad-agad yung hiling ni Senator Jinggoy Estrada diyan. So siyempre siguro matagal kaagad mag-response yung mayor kaya hindi niya kaagad pinayagan. Kaya nga sabi nga dito sa balita, 'di ba? Inabot ng isang oras bago sila pinayagan ng PNP. Siguro
napag-isip-isip siguro ng mayor ng San Juan na sige pagbigyan niyo ng pumasok or makapagbigay ng tulong si Senator Jinggoy. Kaya natagalan. Ang problema lang siguro dito dahil, ang nasa isip din ni Jinggoy, pinopolitika siya. So yung pagkaka-delay lang nung, pagpapasok sa kanila ng pagbibigay nila ng tulong, inabot ng isang oras. Siguro inisip niya na ano, ayaw siyang or pinipigilan sila ng LGU. Siyempre andun yung ano, andun yung nasa isip nila na ano, na may halong pulitika na, eh. Kasi ang parang gustong mangyari rito, agad-agad pagbaba nila is makakapagbigay kaagad sila ng tulong. Although makikipag-coordinate sila, ang problema lang nga kasi sana ahead of time, 'di ba? Kasi sabi niya nung ano pa, April pa yata yang nangyari yung sunog na 'yan. So, hindi naman siya this month nangyari. So, mga nakaraang buwan pa. So, sana ahead of time nagbigay na ng abiso si Senator Jinggoy. So, may mga tao naman siya diyan na puwedeng pumunta ng hindi naman kailangan siya yung pumuntang personal do'n sa LGU sa San Juan para sabihan o kausapin si Mayor Zamora. So, puwede naman siya magpapunta ng tao niya. Ang problema lang siguro hindi lang nakapag-coordinate ng mas maaga kasi kung nakapagbigay sila ng abiso, hindi na siguro aabot ng ganyan ng abutin pa sila ng isang oras. Siyempre ano, gaya ng sinabi ko kailangan nila muna ng ano, ng go signal galing sa taas. Siyempre, sino ba yung kumbaga pinaka-boss diyan? Siyempre yung mayor. So siyempre hangga't walang timbre yung mayor, hindi sila puwedeng makagalaw ng maayos diyan dahil puwede silang balikan ni mayor at sabihin, 'di ba parang sabihin, ah, parang bakit niyo pinayagan bigla, ano ba kakampi na kayo, siyempre andun pa rin yung pulitik, eh, hindi naman puwedeng mawala yun. So puwede silang pagkinalaan na kumakampi na kay Jinggoy. So andun yung mag-aantay at mag-aantay talaga sila. Kaya nga naging problema rito sa tingin ko, yung kulang lang ng coordination na mas maaga. Kaya nasasabi ritong, pinopolitika si Senator Jinggoy. Siguro hindi naman. Nagkataon lang dito na talagang hindi mo na makagalaw kung sino man yung coordinator dito sa gymnasium kung saan naka-stay muna yung mga nasunugan. Tsaka yung siyempre iba kasi yung dating kapag ginamit mo na yung position mo, eh, 'di ba? Although depende kasi yung kung paano mo gagamitin. Siyempre sa side ng taga San Juan, since nga inaantay pa nila yung go signal galing sa taas, tapos bigla mong babanatan ng, posisyon mo, siyempre iisipin nila na ginagamit mo yung power mo bilang senador para brasuhin kaagad sila na mag-decide, 'di ba? So, gano'n yung magiging ano 'no, magiging, ah, pakiramdam nila. Siyempre sa piling naman ni Jinggoy na bakit ang tagal-tagal na abuti pa ng isang oras para makapag-decide kayo, mamimigay lang naman kami ng ano, ng tulong. Siguro dapat ang binanatan dito ni Jinggoy tsaka nung mga netizen, yung mga nakakapanood nitong bidyong 'to, dapat ang binanatan nila dito is yung LGU, hindi yung mga tao. Siyempre kasi susunod lang yan, eh. Malay ba natin kung may instruction galing sa mayor ng San Juan na sinabi, "Wag niyo munang papasukin or wag niyo munang pahintulutan magbigay ng assistance itong sila Senator Jinggoy for some reason." 'Di ba, hindi natin alam. So hindi rin tama lang na kumbaga inaway kaagad ni Senator Jinggoy yung babae. Pero hindi natin kasi alam kung ano yung naging start kung bakit, nagalit din itong si madam. Baka may nasabi rin kasing hindi maganda yung, party. Hindi naman partikular si Senator Jinggoy, baka yung mga tao niya na kumakausap dito kay madam, eh, baka merong hindi nasabing hindi maganda na hindi niya nagustuhan. Kaya tumaas yung tension. Siyempre, alam niyo yun, siyempre ano yan, eh, Estrada, Zamora, pero andiyan pa rin yung rivalry, hindi pa rin mawawala yan, eh. Hindi yan ano, kumbaga, andiyan kaagad yung tension once na pumasok or umentra yung mga Estrada diyan, ramdam na kaagad nila may tension. Hindi mawawala yan kasi talagang mainit yung San Juan na yan pagdating sa dalawang, pamilya na yan. Yan lang naman naglalaban diyan sa politika diyan, eh.
So, kaya siguro mainit masyado yung mga kili-kili nila diyan dahil nga ano, yung rivalry talagang nauuna. Hindi muna iniisip na tulungan muna yung ano, yung kumbaga yung welfare muna ng mga nasunugan yung isipin. Pero siyempre nga, gaya ng sinabi ko, hindi dapat yung mga tao nandiyan sa gymnasium yung awayin, 'di ba? Dapat ang awayin nila yung LGU mismo, yung kung sino man yung nagpapalakad nung gymnasium kung saan nakalagak yung mga nasunugan. So yun lang, maging balanse lang tayo sa nangyari diyan. So yung politika siguro meron dahil nga siyempre magkaibang partido, magkaibang political family. So hindi maiiwasan. Pero ang bottom line pa rin naman diyan kasi dapat ibigay yung tulong na dapat na ma-receive ng mga kababayan nating humihingi ng tulong. Siyempre hindi naman simple yung pinagdadaanan nila lalo na sunog yung pinag-uusapan. Siyempre ari-arian nila yung nawala. So very demoralized sila diyan. So kailangan nila ng ano diyan ng talagang tulong. So maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna. So ingat po kayo lagi. God bless.